My dear brothers and sisters, today we celebrate the memorial of Saint Ezekiel Moreno. He is an Augustinian Recollect missionary priest from Spain, pero dito siya sa Manila na ordinahan. Isang misyonaryo sa Pilipinas who served in Calapan, Palawan, Batangas, Las Piñas, Cavite, and of course here in Manila. Siya rin ay naging obispo ng Pinara, Colombia, nung pinabalik na siya doon. His life was marked by deep faith, missionary zeal, and pastoral love. Si Saint Ezekiel po ay mas kilala na patron ng mga may sakit na cancer. Ang ating mga pagbasa sa Ebanghelyo simula kahapon gives us the picture of what the kingdom of God looks like. Nakita natin sa pagbasa kahapon that the kingdom of God demands surrender, to detach ourselves first from worldly things before following Christ. Today's gospel reminds us that the kingdom of God is following Jesus through abandonment. Kaya natin iwanan ang mga bagay sa mundo nang hindi tayo nakakapit sa mga ito, to be detached from material things. My dear brothers and sisters, the kingdom of God needs a lot of preparation. Nangangailangan ito ng kahandaan. Ang tanong, handa na ba tayo kung ang buhay natin ngayon ay bawiin na ng Diyos? Malaki na ba ang investment natin sa langit? O mas malaki pa ang investment natin sa mga bangko? The key to the kingdom of God is detachment from material things and abandonment, even abandoning our families just to follow Christ. First point, maraming mga bata ngayon at mga young professionals na takot magmadre at magpare. Why? Most of them are attached to their parents. Most of them are attached to career and to the worldly pleasures in this life. The value of sacrifice in following Christ in the priestly or religious vocation is no longer of importance. But why is this happening? Dahil may mga magulang tayo na sila pa ang pumipigil na pumasok ang kanilang mga anak sa pagpapari at pagmamadre, and even discourage them kasi gusto nila na maging doktor, abogado, piloto ang kanilang mga anak. We fail to encourage them the value of priestly and religious vocation dahil gusto natin maging mayaman ang pamilya natin. Responding to God's call is not any more of importance, but rather responding to the parents' call and desire. For them, it is more valuable. Gusto na natin na tayo ang pipili sa kinabukasan ng ating mga anak. Gusto natin na tayo ang susundin sa magiging buhay ng ating mga anak. To the young ones, if God calls us, learn to give up everything and practice detachment for God's sake. Second point, baka matakot ang mga mayayaman na hindi sila makapasok sa langit. Huwag kayong mag-alala, makakapasok pa rin kayo. Because the gospel speaks about attachment to richness. The challenge is not to be attached to your wealth. You become rich or wealthy, maybe because God sees in you that you could be of help to the poor and the needy, that He gives you more resources here on earth because God will use you in time for others. Kaya challenge sa mga nakakaangat sa buhay to practice generosity and charity and not to be attached to what excess you have in life. Sa pagwawakas, mayroon akong isang kwento. Ito ay kwento ni King Arthur. Ang kwentong ito, at ang sabi niya bago siya mamatay, mayroon siyang 3 kahilingan na dapat sundin at magawa. Una, that only the best doctors carry his coffin. Magagaling na doktor ang dapat magbuhat ng kanyang kabaong.
To remind everyone na kahit pinakamagaling na doktor ay hindi kaya mapigilan ang kamatayan. Second, ang sabi niya, that gold, silver, and coins be scattered along the road where his coffin passes. Ihagis sa daanan at sa dinadaanan ng kabaong ang mga ginto, pilak at pera, to remind everyone na ang mga material na bagay na yon ay hindi madadala sa kamatayan. Kaya minsan, nakakatawa na ang patay sa paglilibing kung ano-anong gamit ang nilalagay sa loob ng kabaong, pera, at kung ano-ano pa, alahas, minsan may cellphone pa. Siguro naman hindi magte-text yung patay kapag nakalibing na. Third, that his hands be left outside the coffin, open and empty, na nakalabas ang kanyang kamay sa kabaong, bukas at walang dala. To remind everyone na kapag namatay tayo, we leave this world empty-handed, na kapag mamatay tayo, hindi na natin madadala ang mga bagay na nahahawakan natin nang tayo'y buhay pa. My dear brothers and sisters, hingin natin ang gabay ng ating mahal na Inang Maria, na tulad niya, tumugon tayo sa tawag ng Diyos at manatiling nakatuon sa kaharian ng langit. Amen.